May isang bundok sa Laguna na hanggang ngayon takot pa rin ang mga tao na galawin ang mga puno nito. Bakit? Dahil sa isang diwatang minsan nang nagmahal at naghiganti ng husto. Ito ang kwento ni Maria Makiling, ang pinakamahiwagang alamat ng pag-ibig at paghihiganti sa buong Pilipinas. At babala, ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa masayang wakas. Noong unang panahon, sa kabundukan ng Laguna, may naninirahan na diwatang kilala sa buong bayan, si Maria Makiling. Hindi siya ordinaryong diwata. Siyang tagapag-alaga ng bundok, ng mga hayop, at ng lahat ng buhay doon. Kilala siya sa kanyang kagandahan na parang bituin sa gabi, maputing balat, mahabang buhok na umaabot sa bewang, at mga matang puno ng kabaitan. Pero ang tunay na kahanga-hanga sa kanya, ang kanyang puso para sa mga mahihirap. Binibigyan niya ng gamot ang mga may sakit. Tinutulungan ang mga magsasaka sa ani. At kung minsan, iniiwanan niya ng ginto sa mga basket ng mga taong lubhang nangangailangan. Pero may isang kondisyon. Dapat laging igalang ang kalikasan at huwag magnakaw sa bundok. Isang araw, bumaba si Maria sa bayan at doon niya nakilala si Juan, isang simpleng magsasaka na walang pag-aari kundi ang kanyang sipag at tapat na puso. Sa palengke, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Para kay Maria, parang tumigil ang oras. Hindi dahil sa gwapo si Juan, kundi dahil sa dalisay ng kanyang kaluluwa. Walang halong pagkukunwari, walang halong kasakiman. Nagsimula silang magkita ng lihim. Tinuturuan ni Maria si Juan kung paano mas mapapabuti ang kanyang ani. Ikinukwento naman ni Juan ang mga simpleng kaligayahan ng buhay tao. At dahan-dahan nahulog ang loob ng diwata sa mortal. Para kay Juan, si Maria ay perpekto. Hindi niya alam na diwata ito. Akala niya ay isang mayamang dalaga mula sa kabilang bayan. Pero hindi mahalaga sa kanya ang yaman. Mahal niya si Maria dahil sa kung sino siya. Pero alam ni Maria ang katotohanan. Siya ay diwata, si Juan ay tao. Ang kanilang pag-ibig ay bawal sa mga batas ng langit at lupa. Pero mas malakas ang pag-ibig kaysa takot. Kaya nagdesisyon siyang maging tao para kay Juan. Pero hindi lamang si Juan ang nakakita kay Maria. May dalawa pang lalaki na nabihag ng kanyang kagandahan. Si Kapitan Lara, isang Kastilang sundalo na puno ng kayabangan, at si Joselito, isang estudyanteng mayaman na sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Lumapit si Kapitan Lara kay Maria, nag-alok ng yaman at kapangyarihan. Tumanggi si Maria. Lumapit naman si Joselito, nangako ng magandang buhay sa Maynila. Tumanggi rin si Maria. Sinabi niyang mayroon na siyang mahal, si Juan. Galit na galit ang dalawang lalaki. Ang kanilang pride ay nasugatan. Kaya nagkasundo sila sa isang masamang plano, sirain si Juan para mapaghiwalay sila ni Maria. Isang gabi, sinunog ni Kapitan Lara ang bodega ng alkalde. Pagkatapos, iniwan niya ang kutsilyo ni Juan sa pinagmulan ng apoy. At kinabukasan, isinumbong ni Joselito na nakita raw niya si Juan na tumatakbo mula sa sunog. Dinakip si Juan. Walang naniniwala sa kanya na wala siyang alam sa nangyari. Ang ebidensya ay napakalaki laban sa kanya at ang parusa para sa panununog, kamatayan. Nagtangka si Maria na ipagtanggol si Juan. Sinabi niya ang totoo na si Juan ay kasama niya noong gabing iyon. Pero sinong maniniwala sa isang babae laban sa salita ng isang Kastilang kapitan?
at isang respetadong estudyante. Sa harap ng maraming tao, pinatay si Juan. Ang huling tingin niya ay kay Maria, puno ng pag-ibig, walang galit. At sa sandaling iyon, namatay din ang bahagi ng puso ni Maria na puno ng kabaitan. Bumalik si Maria sa bundok, pero hindi na siya ang dating Maria. Ang diwata ng kabaitan ay naging diwata ng paghihiganti. At ang anyang sumpa ay nagsimula. Si Kapitan Lara ay biglang nagkasakit. Ang kanyang balat ay nangitim. Ang kanyang laman ay nanipis. Walang gamot na umepekto. Sa loob ng 1 linggo, namatay siya sa matinding sakit habang sinisigaw ang pangalan ni Maria at humihingi ng tawad. Si Joselito naman ay nawala sa kanyang isip. Nakikita niya raw si Juan sa bawat sulok. Naririnig niya ang boses ni Maria na nagsasabing, Bakit mo ginawa ito? Hanggang sa isang gabi, tumalon siya mula sa kanyang balkonahe. Natagpuan siya kinabukasan, patay, ang mga mata ay nakabukas. Nabalitaan ng buong bayan ang nangyari. At alam ng lahat kung sino ang gumawa. Hindi ito aksidente, ito ay hustisya ng diwata. Pagkatapos ng paghihiganti, bumalik si Maria sa bundok, pero hindi na siya bumaba pa. Ang sabi ng mga matatanda, nakikita pa rin siya paminsan-minsan. Isang babaeng naglalakad sa kagubatan, umiiyak habang yakap ang isang lumang damit ni Juan. Simula noon, naging mas mahiwaga ang bundok Makiling. Ang mga taong nagnanakaw ng kahoy ay nawawala. Ang mga sumisira sa kalikasan ay tinatamaan ng kamalasan. Pero ang mga taong may mabuting kalooban, tinutulungan pa rin ni Maria dahil kahit nasira ang kanyang puso, hindi nawala ang kanyang tungkulin bilang isang tagapag-alaga ng bundok. Hanggang ngayon, respetado pa rin ang bundok Makiling. Ang mga tao ay nag-iingat pa rin dahil alam nila ang diwata ay nandoon pa rin, naghihintay, nag-aalaga at handa pa ring maghiganti sa mga taong may masamang hangarin. Ang kwento ni Maria Makiling ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya, sa respeto sa kalikasan, at sa katotohanang kahit ang pinakamabait na nilalang ay may hangganan din ang pasensya. Kaya sa susunod na makita mo ang bundok Makiling, alalahanin mo may diwata doon na minsan nang umibig, nasaktan, at naghiganti, at hanggang ngayon nagbabantay pa rin siya.